kapatid, magandang hapon sa inyo lahat. And sa mga members o mga meron pang mga tao diyan sa parking, sa kitchen ay maaari pong pumunta na po kayo rito sa ating worship hall at tayo po yung nag-uumpisa na. Okay, magandang hapon po muli mga kapatid at bilang panghimok at panimula sa ating gawain sa hapong ito ay nais ko lang na ipaalala ang kahalagahan ng ating pag-observe ng Lord's Supper o yung communion. At ito po ay ang ordinance na institute ng ating Panginoong Kristo at ito po ay sinasabi po doon sa ating 1689 Baptist Confession of Faith, chapter 30. At tayo po na bilang mga mananampalataya ay nagpapatuloy sa ating pagpapahayag publicly ng sa pamamagitan ng pakikisa sa communion na ito at tayo'y patuloy na i-declare natin sa ating sarili na ang ginawa ng ating Panginoong Kristo ang kanyang kamatayan at ang kanyang pagkabuhay ng muli. And also it serves as refreshment sa ating mga kaluluwa to benefit yung by this means of grace. At nawa ay ma-encourage tayo na patuloy na lumakad kay Kristo na this communion or to strengthen our communion with Christ at maging sa atin na mga mananampalataya. And also to remember the Christ atoning death, yung kahalagahan ng kamatayan ng ating Panginoong Kristo upang sa ating sarili ay patuloy natin na tayo ituro sa tamang ebanghelyo. No? At hindi natin na masukat na halaga ng ginawa or dakilang ginawa ng ating Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. And it may strengthen us bilang mga mananampalataya na yung ating assurance is in Christ alone. Di po ba? Na hindi tayo nananangan sa ating mga sariling gawa. Gaya nga ng ating napag-aralan kanina, what is a man? Kung bibigyan ko ng katanungan ito ay ano ako bilang tao ba't kailangan ako bigyan ng pansin ng ating Panginoon? And yet ay bumaba ang Panginoon upang din yung kanyang misyon na doon sa ating patutunguhan na deserve natin yung wrath ng Panginoon ay nandoon yung ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Kristo. And let us examine ourselves as we continue this service for the observance of the Lord's Supper. At gayon din naman sa ating mga observer, yung ating mga bisita, mga mahal sa buhay, ay nawa makita ninyo ang kahalagahan ng gawain nito bilang pag-alala ng mga mananampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa aming Ama, salamat Panginoon sa muli. It's a privilege Panginoon na kami ay narito at makikiisa Panginoon sa pag-alala ng banal na hapunan. Salamat Panginoon sa iyong ginawang pagliligtas at nawa Panginoon ay patuloy na bigyan mo ng kalakasan ang iyong mga anak na nanlulupaypay. Nawa Panginoon ang gawain ito ay patuloy na magpaalala sa amin kung gaano kadakila Panginoon ang iyong ginawa upang ang kami na isang abang mga tao lamang, frail, mga alabok lang sa iyong paningin ay binigyan mo ng halaga. At kami Panginoon ngayon ay may pribileyo na makiisa sa gawain ito. Nawa ay patuloy ka naming maitaas, maluwalhati sa gawain ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At tayo po ay aawit ng isang hymno na patuloy na inihahayag natin na ang kaligtasan ay makikita lamang or matatagpuan lang natin sa ating Panginoong Kristo at walang ibang pangalan binigay sa silong ng langit sa ikaliligtas ng sanlibutan kundi ang pangalan ng ating Panginoong Kristo lamang.
Inanyayahan ko po ang lahat na tayo po'y tumayo at awitin po natin ang In Christ Alone. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my soul. This cornerstone, this solid ground, firm to the farthest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of blood and helpless pain, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on the cross was Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. There is a ground His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again. And as He stands in victory, since curse has lost His grip on me, for I am His and He is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power on hell, no scheme of man could ever pluck me from His hand, till He returns. Calls me home. Here in the power of Christ I stand. Tayo po'y makakaupo na. And para po sa pagbabatayan ng sermon sa ating ng ating pastor ay we will read uh, Romans 5:1. So isang verse lang po ito. Babasahin ko po ito sa English ESV version. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Tawagin ko na po si Pastor para sa pangangaral. Thank you, Deacon Marbs. It's supposed to be si Brother Nel po ang dapat song leader natin sa hapon, but because of the passing of Papa Roman ay hindi po niya nagampanan ang iniatas ko sa kanyang tungkulin. Basahin ko po ang Roma 5:1 sa Tagalog. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Purihin ang Diyos sa napakaganda at napakayamang kapahayagan ng katotohanan
na doktrinang ito. Ang kapayapaan po o pagkakasundo ay isang napakahalagang elemento sa isang ugnayan at sa isang relasyon. Sa ating pong pamumuhay, batid po natin ang mga sigalot at conflict na nangyayari. It may be probably within your family, within your siblings, within your relatives. Hindi po natin maitatanggi na sa larangan ng politika ay may mga magkakadugo, angkan, ay meron pong hidwaan. Sa larangan po ng pamilya sa showbiz, ganun din po. Sa larangan ng pamilyang nasa negosyo, ganun din po. No? Hindi ko na iba-blind item ko na lang. Isang pamilya dito po sa Valenzuela na meron pong negosyo na funeral homes, akala ko isang pamilya lang po siya. Yung pala, 12 po silang pamilya na may mga sariling kanya-kanyang funeral homes. Iba-iba po yung unang pangalan. Subalit, iisa po ang apelido. Malaking kaguluhan dahil nung anyayahan po ako na dumalo sa isang wake ng isang kaibigan ko, sabi ko, saan bang funeral homes yan? Ang ibinigay po ay yung surname ng funeral homes. Alam ko yan. Sa karalan. Pagdating ko po doon, 4 po pala doon sa area. Ang funeral homes na yon. Mali pa po yung pinasok ko na funeral homes. Makikita natin na may mga ganong klaseng hidwaan na nangyayari. No, magkaka-classmate, best friends sa school days, magkasama sa negosyo, pero nagkahiwalay dahil po sa hidwaan at hindi pagkakaroon ng ugnayan. Lahat po ng mga aspetong yan ay totoo at nangyayari at nagaganap. Subalit kung meron po tayong kailangang unang-una at pangunahing pakikipagkasundo, hindi lamang po sa usapin ng iglesia, hindi lamang po sa usapin sa kapwa natin sa laman o sa dugo, ang pinakaunang-unang pangunahin na dapat maging concern ng bawat tao ay ang pakikipagkasundo sa Diyos. Bakit po? Bakit po kailangan ang pakikipagkasundo? Why there is a need of reconciliation with God? Sapagkat meron pong tayong paglabag na ginawa. Meron tayong enmity with God. The need for peace with God is because we are rebels. Ang ating unang magulang, yung unang Adan na kumakatawan sa sangkatauhan, kabilang tayo roon, lahat ng taong ipinanganak nang minsan ay kabilang sa unang Adan. Sabi nga po ng isang mangangaral, if you are born once, you will die twice. But if you are born twice, you will die once. Ano po ang ibig sabihin ng ganong klaseng pananalita? Kapag isang beses ka lang daw po ipinanganak, 2 beses kang mamamatay. Ang 2 beses na kamatayang tinutukoy dito ay pisikal na kamatayan at eternal na kamatayan. Subalit, kapag ikaw ay dumanas ng 2 kapanganakan, ito po ay tumutukoy sa pisikal na kapanganakan at espiritual na kapanganakan, ikaw ay minsan lamang mamamatay. At yun po ay ang physical death. Because you will no longer experience eternal death. Why? Because of the second point. Not only that we need the need or the necessity of peace of God, but secondly, because of the ground of peace. The basic ground of peace is no other than in our texts. Sabi dito, therefore, since you have been justified by faith, we have a peace with God through our Lord Jesus Christ. Take note the word therefore. The word therefore ay, ito po'y isang statement na parang conclusion. There is a first, second premise, and therefore is the conclusion of the first and the second premise. Paul begins his text in chapter 5, verse 1, therefore.
This refers doon sa mga sumunod o sa mga naunang talata, chapter 3 and chapter 4. Ano po ang tinatalakay sa chapter 3 and chapter 4? Ang tinatalakay po dito ay patungkol sa ang tao ay idineklarang matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan. Hindi sa pamamagitan ng iyong mabubuting gawa. At ang ginawang halimbawa po dyan ay si Abraham. Si Abraham ay naniwala at it has been accounted to him as righteousness. Yan po ang nais kong bigyang diin sa atin sa hapong ito. Magkaiba po ang peace with God with peace of God. Peace with God is more of a objective aspect. Peace of God is a subjective aspect. Ang peace of God po ay ito po yung Philippians 4, 6 and 7. Do not be anxious about anything, but in everything, in prayer and petition with thanksgiving, present your requests and prayers to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard you in your heart and mind, Jesus. Yung pong peace of God, ito'y may kinalaman dahil sa ikaw ay nakipagkasundo na sa Diyos. Una muna ang objective aspect bago ang subjective aspect. Yung subjective aspect, pabago-bago po ito. Depende po ito kung ikaw ay mainit sa pananampalataya, kung ikaw ay nagkamali at nagkasala at nadapa ka, dun papasok na mag-iisip ka, ako ba'y mananampalataya? Talaga ba ako'y Kristiyano? Bakit ganito? Nahuhulog ako sa ganitong kasalanan. Sa aspeto pong yun, nawawala ang kapayapaan sa puso mo. And that is the peace of God. However, the peace with God has nothing to do with your feelings. It has nothing to do of your thinking. Sa palagay ko, ligtas naman ako. Pero ang tanong talaga bang mananampalataya yan? Hindi natin masasabi sapagkat hindi natin nababasa ang kanilang kaibuturan ng puso. Tanging ang Panginoon na nakakaalam. The ground of our peace with God is justification by faith. Sabi po ni Martin Luther, and I quote, "The justification by faith is the article by which a church stands or fall." Ito po ay panahon ng reformasyon na kung saan ang Roman Catholic ay namamayagpag sa kanyang kapanahunan at ang pangunahing kaparaanan para ikaw ay mapatawad sa iyong kasalanan ay indulgence. Bumili ka ng certificate of indulgence, babayaran mo, ia-advance mo ang kasalanan gagawin mo next week or next month. At ang pondo doon ay pangpapagawa nila ng St. Peter Basilica. Maraming tao during that time ang napaniwala na sa pamamagitan ng kanilang pagbili ng certificate of indulgence, of forgiveness, they will be cleansed and freed from their sins. In advance pa nila ang pagpapatawad. Yan ang pangunahing nilabanan ni Martin Luther. Sinabi ni Martin Luther, ang sukatan ng isang tunay na iglesia ay nakatayo sa pamamagitan ng pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. That is the difference of justification by faith and justification by works na nilabanan ni Martin Luther. This is an objective sense. This is an objective aspect. Walang kinalaman dito ang iyong pakiramdam. Sapagkat itong aspetong ito, ang nagbigay hatol ay ang Diyos na judge. Ang Diyos amang siyang ultimate judge.
That is the difference, mga kapatid. Ang batas ng Diyos, ito ang ebidensya. The Ten Commandments ang ebidensya na may kasalanan tayo. At walang sino man ang hindi maaaring magsabing hindi ako nakapasa sa batas ng Diyos. At kung meron mang mangangahas at kung meron mang isang magmamalakas loob o magmamalaki, pastor, siyam na batas inasunod ko, isa lagpak. Kaya tingin ko pasado ko. Pwede pa rin ako pumasok sa langit. 9 out of 10 ako eh. But James tells us, it is a unit. The Ten Commandment is a unit. You break one, you break all. Kaya ang iyong mentalidad na 9 out of 10, hindi papasa sa Diyos yan. It is perfect obedience. It is perfect and absolute fulfillment. It is only the Lord Jesus Christ fulfill such requirement. The grounds of peace is justification by faith. Ang kailangan mong pagtiwalaan, hindi ang pagsisimba mo. Hindi ang iyong mabubuting gawa. Hindi ang magandang motibo't hangarin mo. Ang pagtiwalaan mo, ang ginawang sakripisyo ni Kristo sa krus. Kung merong dineklara ang Diyos na walang sala, walang iba kung hindi ang Diyos Ama. Remember in the baptism of Jesus? The three person of the triune God is present on that particular event. There is the voice of the Father declaring that He is the beloved Son, referring to Christ. And the Holy Spirit in the form of a dove anointed the Lord Jesus Christ. So here we see clearly, mga kapatid, the very triune Godhead na nagkukumpirma ng ministeryo ng Panginoong Jesucristo. Another thing, in basic reasoning and logic, kung may ibang paraan ng kaligtasan ng tao, don't you think isasakripisyo pa ni Kristo, isasakripisyo pa ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak? Kung may iba pa palang paraan. Napakahirap nung ginawang sakripisyo ng Panginoong Jesucristo. Iniwan niya ang kalawalatian sa langit. Nagpakababa. At nung nagpakababa siya, bilang alipin. Hindi nga siya ipinanganak sa isang royal family. Hindi siya nakaranas ng royal treatment. Ang naranasan niya ay suffering servant. Kaya mga kapatid, kung meron kang kaligtasang naintindihan na tatamo, ito ay dahil sa iyong notisya, biblical knowledge, that the grounds of your salvation is not your own good works, it's not your own righteousness, it's not your own morality, it is the good works of the Lord Jesus Christ. Kung ipagpipilitan mo lagi na mabubuting gawa ang kaligtasan ng isang makasalanan, sige, kaninong mabubuting gawa? Hindi definitely sa'yo, kung hindi mabubuting gawa ni Kristo. At ang kanyang ginawa ay siya ay nagbayad ng iyong kasalanan. Justification by faith is a legal declaration of one person guilty being proclaimed not guilty. Yun po ang mind-boggling dito eh. Lahat ng ebidensya nagtuturo na may kasalanan ka. Magmula sa unang utos hanggang sa ika-10 utos, lahat may uugnay. Lahat may link. However, si Kristo ang ating advocate. Yan ang isa sa mga tema ng Book of Hebrews.
Si Kristo ang ating tagapagtanggol. Si Kristo ang ating abogado. Siya ang tumayo sa judge, which is kanyang ama, na sinasabi niya, Ama, wag mo siyang parusahan. Ama, wag mong ipataw sa kanya ang kamatayan. Sa anong dahilan? Dahil ako ang namatay na para sa kanyang kasalanan. At ito ang dahilan kung bakit ang Diyos ay itinuring ang isang makasalanang kagaya mo at kagaya ko na pinawalang sala. Take note of the word justified. Kagaya ng binasa natin kanina sa Tagalog, kaya nga aking sinikap na basahin sa Tagalog upang maunawaan natin, kaya't yamang tayo'y inaring ganap. The term inaring ganap is a legal vocabulary in a courtroom saying you are acquitted. You are without sin. Because the penalty was paid by someone else. Si Kristo ang umako ng ating mga sala. Ikaw ay dapat magdusa, si Kristo ang nagdusa para sa iyo. Ikaw ang dapat mamatay, si Kristo ang dapat mamatay. Ikaw ang dapat ilibing, si Kristo ang inilibing. And thirdly, not only we will see the need of justification, not only the ground of justification, but thirdly and finally, the gift of justification, the gift of peace, which is reconciliation with God. Ang kapayapaang tinutukoy dito, kagaya ng sinasabi ko, ay objective. The peace of God is a objective sense. It is not a mere subjective feeling. Humanity was in enmity with God. Kaaway tayo ng Diyos. Ikaw na hiwalay kay Kristo, kaaway ka ng Diyos. Kayong mga kabataan, kaaway kayo ng Diyos. Kung wala kang ugnayan kay Kristo, kaaway ka ng Diyos. But thanks be to God, this peace is objective and this peace is permanent. Yun po ang kagandahan dito. Hindi kagaya ng the peace of God, subjective ito, pabago-bago, depende sa pagsunod mo at pagsuway mo. Pero ang peace with God, it is a permanent. Kaya nga ang sabi ng Biblia, di ba? Nakalagay ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Na kung mismo ang Diyos ang nagsulat ng iyong pangalan sa aklat ng buhay, walang anghel, walang demonyo, walang ministro, walang simbahan ang maaaring magbura ng iyong pangalan sa aklat ng buhay. Christ's cross absorbed the wrath of God. His resurrection guarantees your ongoing peace with God and access with God. Let me conclude with this following challenge. First, for the unbelievers. Para sa iyo na hindi pa nakakaranas ng kapayapaang ito na inaalok ng Diyos. You may seek peace in possession. You may seek peace in temporal relationship. You may seek peace in achievement. But all of those are temporal. While Christ is offering permanent and eternal peace by faith and repentance in Christ Jesus. Kaibigan, kung patuloy mong hindi papansinin
ang panawagan at alok sa iyo ng pakikipagkasundo ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. You are in still ongoing war with God. And there is one thing that you need to learn. You need to understand. If you are in war with God, you will never win. Hindi ka pwedeng manalo sa pakikipagdigmaan sa Diyos. If you remain outside of Christ, you remain outside with the peace with God. You are remain outside of reconciliation. Kaya napakahalaga ang panawagan. In fact, ang ebanghelyo ay hindi lang siya panawagan. Ang ebanghelyo ay isang utos. Pagsisisi. It is an urgent call to be reconciled to God through faith in His Son. Make no mistake, kabataan, kaibigan, magulang, nanay, tatay, those who are watching right now, make no mistake, to be at peace with your sin is to be at war with God. And this kind of war, you will never win. Secondly, for the believers, rest assured that if you truly repent and turn from sin and fully trust in the Lord Jesus Christ, rest assured that this peace with God is secure. You are being born in the family of God. You become citizens of the heavenly realms. And when conscience accuse you because you fall, you sin, remember, the peace of God is an objective doctrine. When trials come, you go back to the inerrant, infallible Word of God. And for the church, a reconciled people must be peacemaker. Ang kalipunan ng mga mananampalataya na nakaranas ng kapatawaran ng Diyos, dapat nagpapamalas tayo ng pakikipagkasundo. Handang makipagkasundo, handang magpatawad. Having a peace with God, we extend peace to one another. And the gospel creates a community marked by reconciliation. At this point, I would like to call Deacon Dan to lead us in prayer of confession before we observe the elements of the Lord's table.